Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan Tore nagsalita na. Napahiya sa sobrang yabang. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga mga kababayan, mukhang nagpapagalingan ang mga sekretary, no? Ang gabinete ni PBBM, ha? Tama nga yung sabi ni Yusek Claire Castro. Dapat kayong ipakita nyo na karapat dapat kayong manatili dito dyan sa inyong mga posisyon. At eto nga mga kababayan, simulan po natin dito. Mhm. Eto pala. Eto mga karibin natin, Department of Health, no? Sabi po dito, eto talaga mga kakaribin natin Mm. Sobrang low na sa COVID-19, ibalik ayon po yan kay Health Secretary Ted Herbosa. Mhm. Grabe no. Etong si Ted Herbosa, yung secretary ng health no. Pinababalik niya po ang sobra-sobra daw na loan na nakuha ng nagdaang administrasyon kaugnay ng COVID-19 pandemic kasunod ng ulat na magmamature na ang kinuhang loan ng gobyerno noong pandemic. Mhm. Teka lang. Sobra-sobra pala ang loan nung pandemic mga kaubayan. Ayon dito kay Health Secretary. Ah, pero, di ba? Bakit ganon? Ah, instead na mag-focus po ang administrasyong ito sa administrasyon nila, eto, pandemic po ang kanilang kinakalkal ngayon. Well, it's not bad, no? Mabuti nga 'yan eh, 'di ba? Para magkaroon po tayo ng karagdagang pondo kung meron man. Itong ulat na ito. Ayon kay Herbosa, maraming nakuhang loans ang nagdaang administrasyon noong kasagsagan ng pandemya na anyay sobra-sobra kaya naman ang iba rito ay hindi na magagamit. Etong wala sa hulog mga kababayan. Isipin mo pandemic yun Paano hindi magagamit ang pera noon pandemic 'yon, no? Ibinigay sa taong bayan ni President former President Duterte. Ito ang hirap ngayon kay Herbosa, no? Yung nakaraang administrasyon nakikita niya yung mga loan, no? Magkano ba ngayon nga na triple yata, na doble na yata yung loan ng ah, gobyerno. Pero Herbosa hindi mo nakikita 'yan, 'di ba? Hindi mo nakikita yung pangungutang ng ating gobyerno ngayon na wala namang napapatunguhan. Pero yung pangungutang ng nakaraang administrasyon na ginamit naman sa pandemya ay nakikita mo. Di ba? Health. Speaking of health, mga kababayan, Herbosa dapat, di ba? Dapat pagtuunan mo rin ng pansin ang PhilHealth ha? Na kinuha ng inyong amo. Hmm. Di ba? Huwag ka sobrang sip-sip, no? Kasi alam mo, sa panahon ngayon, madali lang yung mga sinasabi niyo, madali lang kontrahin, 'di ba? Madaling kontrahin. Bakit? Available na po sa online ang mga information na 'yan at mga balita, no? Recorded on video, no, mga kababayan, about sa PhilHealth, pandemic, kung anong nangyari nung pandemic sa panahon po ni former President Duterte, no? Hindi naman masyadong naghirap ang mga tao noon dahil nga ginamit ni former President Duterte ang perang yan noong pandemic. Ngayon, hirap na hirap ang taong bayan, utang dito, utang doon, walang pandemic, kinuha pa yung, although nasa Supreme Court na, no, yung PhilHealth.
Ha? Pero kung hindi po yun nakita ng taong bayan, nako, malamang sa malamang nakuha po nila yung pera ng PhilHealth. Hmm, 'di ba? Tapos hindi mo nakikita herbosa. Ano ka ba naman? Natutulog ka ba sa pansitan? 'Di ba? Anyway, eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong si Gibo Chodoro. Sabi po dito ni Gibo, if you don't take the risk of China seriously, you may wake up with a neighbor you don't want. Talaga ba? Gibo, ikaw siguro ang pagsisimulan ng gera dito sa Pilipinas and China, no? Because you talk, 'di ba? You talk like I don't know. You seems like a warrior but it's not, 'di ba? Hindi ka naman makikipaglaban diyan, mga sundalo naman makikipaglaban diyan, no? Anong anong you don't take seriously sa China? Binobomba na nga tayo ng water cannon, wala naman kayong ginawa, 'di ba? Seriously? Sinasabi mo seriously? Seryoso ka ba talaga? Nung binomba tayo ng cannon, anong ginawa nyo? Iiyak-iyak kayo tapos paano kayo sa sa patulong, 'di ba? US na naman. Oh. Kung sino man ang gusto mong hingan ng tulong, wag ganoon, no? We should be independent, no? Pero eto ang mahirap dito kay Gibo, mga kababayan, no? Sabi niya dito, you may wake up with a neighbor you don't want. Anong you don't want? Ito ang balita, mga kababayan, ha? Natin to, repasuhin natin to si Gibo. Mula sa Daily Tribune, June 6, kahapon po ito, mula po sa Daily Tribune, June 6, 2025, ano ang sabi dito? Yan, no? Mula po sa PZA, China remains top source of foreign investment for Philippines. Aba, ito ba ang neighbor na you don't want? Nangunguna bilang source ng foreign investment sa Pilipinas. Tapos inaaway nyo pa. Lang yan. Ganun talaga, mga kababayan, no? Gibo, mag-isip-isip ka naman, no? China remains top source of foreign investment for Philippines. Oh. Ayon po yan dito sa PISA Director General Tereso Panga presents the country's zones to Chinese investment during the three-day investment mission to Shenzhen, China from 28 to 30 of May 2025. Yan, mga kababayan. Yung bansang pilit mong kinakaaway, siya pala ang top source of foreign investment sa Pilipinas, mga kababayan. For Philippines, di ba? Ano pong inyong masasabi dyan? Mga karibin natin, i-comment nyo na lang. At eto naman po, mga kababayan, nako, mukhang nagkakaroon na po ng crack, no? Yung house ni Martin, no? Yung house ni Speaker Martin, mga kababayan, ay nagkaroon na ng bitak sapagkat isa po sa pinaka supporter ni Martin. Ito po, sawa na kay Martin or kay Speaker. Doc Frasco turns cold on Martin Romualdez. Bakit kaya? Ito po, mga kababayan, mula po sa politiko 7 hours ago. Deputy Speaker and Cebu 5th District Representative Vincent Franco, Doc Frasco, has reportedly withheld his signature from a manifesto endorsing House Speaker Martin Romualdez continued leadership in the upcoming 20th Congress. Nako, ano na? Eto na, nagsisimula na silang mabasag, mga kababayan. Nagsisimula na silang gumalaw. Anong malay natin? Hindi lang po si Frasco ang tumanggi, no? Na pumirma dyan sa manifestong nag-i-endorso kay Martin Romualdez na maging speaker ng 20th Congress, no?
baka marami pang sumunod dito kay Frasco, mga kababayan, sapagkat maybe nakikita na po ng ating mga congressman, kahit mga congressman po ito, nakikita na po nilang mali ang ginagawa ni Speaker Martin Romualdez. Yan, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto pa. Eto naman po, mga kababayan, sa DSWD naman po. Eto, isa pang sekretary. Sabi po, DSWD for Peace aims to break poverty cycle, not promote dependency. O, talaga ba? Kung gusto nyong ma-break ang poverty cycle, mga kababayan, tama, sige. For the sake of this argument, mga kababayan, sige, payagan na natin yung DSWD na sabihin niyang yung aim talaga ng for peace is to break the poverty cycle. Pero, mga kababayan, hindi kaya niloloko lang tayo nito? Mayroon nga tayong programa to break the poverty cycle, not to promote dependency. Pero may mga programa din po, ang ating gobyerno, lalo na po yung Ayuda Project, that makes or promote dependency of the people to the government. Di ba? Yan ang hirap. Meron nga tayong solusyon to break the poverty cycle. Pero, dinadagdagan nyo rin naman. Or gumagawa rin kayo ng paraan to promote na maging dependent lang talaga yung tao sa gobyerno. Like yung Ayuda Project ninyo. Di ba? At marami pa ang nagagalit sa Ayuda Project na yan sapagkat hindi naman daw lahat nakakatanggap ng ayuda. Yung mga malalapit lang sa kaldero. Parang iba yata yun. Yung malapit lang sa tagalista. Yung mga nakakatanggap ng ayuda. So yan, mga kabayan, ano po ang inyong opinion dyan sa DSWD? At eto pa. Eto namang si General Torre nagsalita na, mga kababayan. Sabi po ni General Torre, baka nakalimutan ni Mayor Baste, yung chief PNP ng tatay niya, tumalon galing 1-star, naging 4-star. Ito naman po ang banat ni Sir Banat Bay. Kinumpara mo sarili mo kay Bato. Si Bato, multi-awarded na sundalo yun. Tama, di ba? Ito, sunog na naman dito si Sunog na naman po dito si Torre. Lumaban sa gyera yun. Ikaw, persona ng grata kayata ka. Sabi dito ni Sir Banat Bay, persona ng grata ka nga sa Kalbayog Aso ka lang talaga ni PBBM. Dito lang tayo, mga kababayan, nakapag-experience ng isang chief PNP na persona ng grata at mayroon pang mga nakabingbing kaso, di ba? So, napakalayo po, when it comes to leadership, or when it comes to accomplishment ni Senator Bato de la Rosa dito po kay General Torre, I think, mga kababayan, wala sa kalingkingan, ni Senator Bato de la Rosa itong si Torre. Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan, kay Torre? I-comment nyo na lang po. At eto, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play yung video. Si Dilima, puring-puri po si Torre. Sabi po ni Dilima, bringing back the PNP drug war from drug war bounty hunting to real and professional police work. Mabuhay ka, General Torre. Nako. Dahil po dito sa balitang ito, no AJ case, Aris Cotas, evidence planting ayon po kay Torre. Huwag ka munang magpakasaya, Dilima, di ba? Kasi hindi pa naman nasisimulan or nagsisimula pa lamang si Torre. Marami pang mangyayari, di ba?
Huwag ka munang magsalita ng tapos sapagkat alam naman natin na paiba-iba. Paiba-iba po ang sinasabi ng gobyernong ito. Baka mamaya magsisi ka, 'di ba? Alam na po nating paiba-iba po ang sinasabi ng administrasyong ito. So don't be, no? Don't be serious kung baga sa mga sinasabi nila. Bigyan po natin ng panahon para maipakita nila kung ito ba ay totoo or ito ay puro kasinungalingan na naman. Eto mga kabayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Eto na po. Yung sagutan po ni General Torre at ni BP Sara, no? Sinabi po ni BP Sara, kasi nung unang tinanong po si BP Sara tungkol po dito sa appointment ni General Torre, natawa lang po, no? Kumbaga pinagtawanan lang po ni BP Sara itong tanong na yun, no? Pero ngayon po, sumagot na po si BP Sara. At yung sagot po ni BP Sara ay sinagot po ni General Torre. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Well, kasi nung una, pinagtawanan niya lang yung tinanong po siya. Anong masasabi mo, BP Sara, sa appointment ni General Torre? Ito po ang pahayag ngayon ni BP Sara. Well, I don't think na maging mas maayos o maganda ang ating bansa. Mayroong recent findings ang Senate sa Senate. At nire-recommenda po ng Senate. Ayan po, no? Isa na naman po itong sa mga kina-question. Yan po yung sinasabi natin. Sa isang banda, si BBM nagsasalita ng reconciliation with the Duterte. Sa isang banda, inappoint si General Torre na alam naman po natin na kung hindi man po galit yung mga Duterte supporters, ay galit na galit dito kay Torre dahil kitang-kita po sa lahat ng video na siya po yung napag-utusan, no? Na hulihin si Tatay Digong at wala po siyang walang alinlangan na sumunod, no? Hindi man lang tinanong kasi totoo po, general na po si Torre. Hindi ka naman po magiging general ng hindi mo alam ang mga batas, no? O kung pwede naman po hindi po pwede na ikatwiran ng mga pulis na sumusunod lang sila. Kung unlawful na po yung order, hindi po dapat sinusunod ng mga kapulisan. Yan nga po yung resulta. Ang pinapaliwanag po ni BP Sara dito, no? Ay meron na pong Senate hearing na naganap at nire-recommenda po ng Senado, ayon dun sa investigasyon sa Senate hearing, nakasuhan si Torre. Ngayon, yung pinakakasuhan ng Senado, bigla mong, hindi lang po si Torre pinakasuhan, kasi si Torre lang involved dito sa usapin na to. Ngayon, bilang Pangulo ng Pilipinas, yung pinakakasuhan ng Senado, bigla mong i-appoint na Chief PNP, questionable talaga. Yun po yun, no? Maiiwasan naman po ito, Mr. President. Di namin alam kung talagang gustong-gusto nyo ba talaga ng usapin, di ba? Gustong-gusto nyo ba talaga ng usapin? Ayaw nyo magkaroon ng katahimikan sa Pilipinas? Alam nyo na galit kay Torre yung mga Duterte supporters. Sabay i-appoint po ninyo. Yun yung sinasabi ni BP Sara. Bukod sa galit ng mga Duterte dahil instrumental to si Torre, hindi lang po sa pagkakahuli kay Tatay Digong, kahit po kay Pastor Quebuloy, kitang-kita po natin, no? Okay, ang point lang po dito, bakit mo naman siya i-appoint kung ang gusto. So yan mga kabayan, isa lang po ang ibig sabihin niya na Sir Badong Oratiles, no? Kung bakit in-appoint ni President Bongbong Marcos Jr. si Torre. Dahil gamit na gamit po ni PBBM itong si Torre. At masunurin po si Torre. Hindi umaangal as long as inutusan siya. Gagawin niya ang lahat to accomplish the mission. No, mga kababayan. Isa lang pong ibig sabihin niyan, aso talaga. Ayon nga kay Sir Banat Bay kanina, aso ka talaga ni PBBM. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Wow.